So yan mga ka-rides, so update ko muna kayo kung ano itsura ng motor pagdating sa mga mapuputik na daan or umuulan yung panahon natin. Okay, so ganyan yan kaputik. Tapos yung mga putik talaga maabot dito. Tapos ang pangit dito kasi pwede siyang pumunta sa ating throttle body na nagre-resulta ng mas maraming throttle body. So bago natin ilagay yung tire hugger natin, ito yung case ng motor pag maputik siya. Ayan. Tapos dito sa ating shocks, ayan, mapapansin nyo, tinangay na rin yan ng putik. Tapos ang pangit kasi rito, pag walang cover din ng shocks, yung seal nito pwedeng masira yan. Kasi nga nag-play yan, pumapasok konti yung mga likabok or putik dyan. Tapos ito yung case nyo sa taas. Ayan. Tapos ito sa tapalodo. Tapos dito sa makina. So ang kagandahan dun sa tornilyo na linagay natin, ayan, secured tayo dyan. Okay. Mapapansin nyo, sobra talagang maputik. Then dito naman tayo sa harapan. Ito yung case ng harap natin. Ayan, normal lang naman dito. Goods lang yun. Ang pangit kasi rito, ayan, sa sobrang iksi ng fender natin, pumapasok yung putik dito sa ating chassis tsaka sa wire harness. Okay. So buti na lang may rubber cap tayo rito. Ayan, goods yan. Pero mapapansin nyo sobrang putik sa loob. Ayan. Kaya ito yung case natin pag wala tayong tire hugger. Then pag nilagay na natin yung tire hugger natin, ayan, update ko ulit kayo. Idaan ulit natin sa putik. Tapos yung umuulan na panahon. Okay? So yan mga ka-rides, lalagyan na natin yung tire hugger natin. Then ang kailangan nating tools ay yung mga yan. Set ng mga socket wrench, 1/2 tsaka 1/4 drive, torque wrench, tapos itong impact wrench, tapos syempre yung pesa natin. So itong mga tools na to, mabibili nyo yan sa Manong Tools PH. So yung link nila ilalagay ko dyan para makapagpili kayo ng mga gusto nyo pang tools. Okay? So wag na wag nyo kakalimutan din yung WD-40. So ito, na-sprayan ko na yan. Tapos ayan, pwede na natin baklasin. So unang step, baklasin nyo itong pipe nyo or exhaust. Meron tong 14mm na tatlo rito. Tapos 12mm dun sa pinaka nguso. Okay, start na natin. So baling sukat naman ito ay 12mm. Ito. Okay. Kabilaan to para magkaroon tayo ng maluwang na access. Yan. Tapos ito yung tire hugger natin, ayan. Version 2 to ng NMAX. So plug and play to, may kasama na ring mga tornilyo. Siyempre may tatanggalin din tayong tornilyo pa rito. Ayan. So ito yung linagay kong tornilyo dati. Kasi wala pang tire hugger nun. Ayan. Okay. So, di ba? Secured yung butas na to. Hindi nalagyan ng buhangin. Okay. Buksan natin itong mga accessories niya. Okay. So, maganda yung loob. Tapos, okay din dapat yung labas. So, bago nyo ikabit yung tire hugger nyo, ayan, bali kailangan nyo mag-provide pa ng 8 washers. So, meron tayong 4 na 10mm yung butas, dalawang 8mm yung butas, tapos dalawang 6mm na butas. Tapos ito, papakita ko sa inyo kung paano ilagay itong mga to. Then, sa pag-install ng tire hugger, dapat huwag nyo kakalimutan yung mga bushings na yan. Tapos ito, magkabilang bushings na to.
So nasa loob yung pinakatenga. Ayan, tong labas ayan. Yung bilog niya lang. Okay? Tapos ganito ang paglalagay dito sa gulong. Ayan. Tapos daan-daan lang para hindi magasgasan. So yung unang set ng washer. So nandun yung 8, nandun yung 10 mm. Tapos ito yung kasama ng tire hugger. So ilalagay na natin. So kailangan ng maraming washers dito para hindi tumukod. Tapos pag nakita nyo yung tornilyo rito, lagay nyo ulit itong isang 10 mm. Tapos last yung pinakanat. So ito tiyagaan lang kasi mahirap ipasok tong nut. Ayan. So nailagay na natin. Then ito papakita ko sa inyo. Okay? Ayan. So hindi siya tukod. Ayan siya. May space pa naman, mga nasa 4 to 5 mm pa yung space niyan. Okay? So ganun din yung gagawin natin sa kabila. Ayan, pag lumabas na, lagay nyo itong isa. Ayan, tapos lagay nyo to. Tornilyo. Ayan, ganyan lang yan. Tapos paigpitan natin mamaya. Tara naman sa harap. So dito natin lalagay yung dalawang 6 mm na washer. Ayan. Okay. Tapos ito yung tornilyo nya. Nahin muna natin dito. Tapos ito, dun sa loob. Ayan. Mahirap din ilagay ito. Pero, tiis-tiis. Para gumanda yung gawa. So, dapat sumakto sa butas. Diba? Ayan, nilagay natin yung washer sa baba. Okay. Ayan. Ipitan na lang natin. So dito, 12 mm. Tapos, ang specification nito is 23 Newton meter. Okay. Set natin. Ayan. 23 Newton meter. Tapos, lagay natin. So pag nag-click ng 2 beses, na-meet na natin yung tamang higpit. Ganun din gagawin natin sa kabila. Okay. So dyan naman sa loob, ang higpit naman yan is 7 Newton meter. Okay, set muna natin. Ayan. Okay, zero natin. So yan naka-zero na. Tapos yan yung 7. Okay. Pitan nyo yung knob. Tapos 10 mm. So dapat kailangan sakto yung mga higpit dito para iwas lost thread tayo, lalo na plastic tong mga to. Ayan. Okay. So ayan. Kailangan natin ng 2 click. 1, 2. Okay. So, secured na tayong 7 Newton meter to. Tapos yan, double check nyo, goods na. Siyempre, ang problema natin, hindi natin maigpitan to. So, pero pag kaya nyong dukutin yung mga yan, 7 Newton meter din yung mga yan. Yung bolt dito. Okay? Mano-manoin na lang natin yan. So, dito, pwede natin gawin yung 7 Newton meter kasi maluwag. Ayan. Ayan. 7 Newton meter na yan.
Tapos check nyo. Okay, wala nang alog. Goods. Tapos ito, naigpitan ko na sa kabila. Ayan. Wala naman siyang sayad. Ayan siya. Okay. Saktong-sakto lang yung tornilyo. Ayan, luwang. Okay. So ilalagay na natin yung exhaust. Then syempre wag niyong kakalimutan tong exhaust gasket o asbestos. Okay? Dito yan. Lagay niyo dyan. Tara. So yung tornilyo dyan, ang higpit niyan ay 20 Newton meter. Okay? Yan. So 1, 2. Sa kabila naman. 1, 2. So nag-click na. Then tamang higpit na yung tambutso rito. Okay? So yung higpit naman dito sa tatlong tornilyo na to, ayan, 57 Newton meter naman dapat dito. Ayan. So, yan yung 56. Okay. Tapos dagdag tayo ng isa. Ayan, 57. Tapos lock natin to. Ayan. Ayan. Isa. Dalawa. 1, 2. 1, 2. Okay. So, natutunan nyo rito yung tamang higpit ng mga binaklas natin. Okay? Sana nagustuhan nyo yan. Tapos ito. Bili kayo ng mga to, torque wrench para iwas bilog, iwas lost thread, tapos iwas singaw. Okay? So dito naman sa front fender, kailangan natin tanggalin tong apat na to. Dalawa rito, dalawa sa kabila. Tapos ang sukat nito is H5 or 5mm na Allen wrench. So ito yung gagamitin natin. Ayan. Barilin natin. Tapos ito yung 5mm na hex. Okay. So itong tools na to, powered by Manong Tools PH to. Bili kayo. Tapos, ayan. So pagpapaluwag, counterclockwise. Okay. Ayan. Diba? Bilis ng trabaho pag may mga tamang tools tayo. So, bali tinabili nating tire hugger. Ayan, SEC brand. Tapos, ito yung kulay niya. Matte. Then, kung mapapansin nyo, na-setup ko na lang din. Ayan, may sticker na tayo dyan. Para, ma-sure natin yung butas. Then, dito kasi, ayan, mapapansin nyo, hindi talaga siya 100% na lapat. Yung kabilaan yan. Ayan. Kaya, pagalingang sumentro. Ayan, may NMAX din dyan na logo. Okay. So ito, marking hands natin. Then itong tire hugger na to, ayan, may kasama pala siyang, ayan, 4 din na stainless bolt. Okay, goods na good. Okay, markings. So ito yung pambutas natin. Ayan, balaan nyo ng 5mm na pang bakal. Okay, testing. Yan, yan. Tapos testing natin. So magdagdag na lang kayo ng ayan, 5mm ng butas ng washer. So 4 din. Okay, ayan. Diba?
Ganda. All goods. So ang issue lang talaga ito, yung uwang na yan. Okay. So yan, lalagay na natin. Then tips lang, pag nilalagay natin yung tornilyo, huwag nyong gagamitan ng baril. Okay, baka mabasag tong fender natin. Tapos itong apat na tornilyo na to, ayan, set nyo siya ng 7 Newton meter. Okay, so ito yung ayan, ayan, 7 Newton meter natin. Yan yung 7, tapos naka 0. Okay, tapos check nyo, ayan, check natin kung gumagalaw pa. Ayan, ayan, kung mapapansin nyo, umikot pa. Tapos dalawang click sa taas, mahigpit sa dalawa. Ayan o. Ayan, 7 Newton meter na. Tapos, mapapansin nyo to, ayan, malayo siya. Ayan, malayo siya rito. Kasya pa tong daliri ko ata. Ayan, itong hinliliit ko, kasya pa. Okay. Ayan. Okay, pumasok pa yung hintuturo ko. Okay? So, safe na ganun yung itsura ng tornilyo natin. Tapos, ayan. So, kakaroon tayo ng review nito. Okay? So, ayan. Tunan nyo lahat ng pagkakabit ng fender natin. Tapos, syempre, tamang higpit lahat yung ginawa natin. Gamit yung torque wrench natin. Okay? So, yun yung mga tools natin. Okay, mga rights. So, sana nagustuhan nyo yung video natin. Tapos, pag nagustuhan nyo, pa-like, pa-share, pa-subscribe sa ating mga iba pang social media accounts. Siyempre, meron na rin tayong TikTok tsaka Instagram. Ayan. Okay? Ride safe.